Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Eh sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. As, when the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. So mga kababayan, kukuhanan po natin ng reaksyon si Ma'am Lorraine. Ma'am, very scandalous. 2 taon magkasunod tiniis ni Inday Sara. Sa 2023 budget, 10 billion ang pinatong nila Martin Romualdez at Zaldico at nailusot nila, pinarking nila as pork barrel sa DepEd. Tiniis ni Inday Sara. Pagka 2024, inulit-ulit. Almost 19 billion ang pinatong. At hindi na nahiya, hindi sila taga DepEd, gumawa sila ng listahan kung saan gagamitin ng mga classroom sa ang lugar na walang konsultasyon at hindi idadaan sa approval ng DepEd, lalo na ng Vice President bilang DepEd Secretary. Ma'am Lorraine. Gosh. Okay, ito yung well, it's good. No? Once again, the good things, I see the good things kasi it's very wonderful to see that hindi tayo nagkamali sa pagpili ng Vice President natin. Na sana President pala natin. No? Yes. Sayang talaga. Pero nakikita natin ngayon kung bakit. Nakikita nyo ba yung leadership niya? Yeah. Nakikita nyo yung integrity niya. Yung integrity kung ano yung sinaisip mo, yun ang nasa puso mo, yun ang sasabihin mo, yun ang gagawin mo. Diba? Hindi ka politikong salita ka ng salita, baliktad naman yung sinasabi mo. Diba? Yung pa-respectable ka pero magnanakaw ka pala. Diba? So, unang-una sa lahat yon maganda. No? Leadership, we have that. Kung wala tayo nun, paano? Kawawa naman tayo, di ba? Puro na lang magnanakaw pala, no? At walang pagmamahal sa atin yung mga nakapwesto ngayon. But number 2, this is what we see, no? Kaya pala
Kasi pag pumunta ka sa probinsya, pag pumunta kasi I go on a regular basis to this day, no, makikita mo yung classrooms. Yes. Nakakaawa. Correct. Nakakaawa. It's falling apart. At saka talagang madilim, malamok. Minsan may maputik, binabaha. Hindi lang, nila landslide pa. No? I'm talking about the schools that I've seen in Sa Samar, Samar, yun. in Leyte, no? yung bailiwick ni Martin Romualdez. Kaya pala ito, no, ganyan. And who else? No? Also in Bicol. Bicol, Saldi Telecom din Cos yan. from there. Yeah, No? taga Bicol ito. Dito mo maintindihan, no? Dito mo maintindihan. Kapag ka ang isang probinsya ay mahirap, makita mo kasi corrupt ang mga politiko dyan. Exactly. No? So, ito pala yon. Are we shocked? We're saddened. No, we're saddened that this is what we're seeing with our country right now. But we're very, very grateful Nanay Bunyag. that the Vice President has blown its cover. Kasi Correct. dito tayo pwedeng magsimula. No? Ma'am, maganda yung sinabi niya. I agree sa binanggit mo, Ma'am Lorraine. Integrity in leadership is the fundamental requirement. Lalo na kung ikaw ay namumuno ng pamahalaan. At yan ang wala kay Marcos ngayon. Yan ang wala kay Martin Romualdez, kay Saldico. Integrity and competence and dignity. Wala And drug dignidad. test. And drug test, wala din. Ayun. In drug test. 8 buwan na. Mag-7 na buwan na. Mukhang parami yung gusto kong pa-drug test. Kaya nga eh. Balikan namin ni Ma'am Lorraine yung binanggit ni Inday Sara na iskandalo kami dito ah. Not just because na ang flood control project na ninanakaw nila ng 1.4 trillion pesos 2023 and 2024 General Appropriations Act, hindi makita, binabaha at nalulunod ang buhay at bahay at kabuhayan ng taong bayan sa Metro Manila, sa Samar, sa Luzon, sa paligid ng Rizal, dito sa paligid ng Southern Tagalog. And yet, ito pa, mga kababayan, kung hindi nagsalita si Inday Sara Duterte, Ma'am Lorraine, kung hindi siya nagsalita at nakipagsabwatan siya, maging corrupt siya, sasabihin niya, sige, ang tongpats na 10 billion, magkano sa akin yan? Magkano sa amin? O, ariglo tayo ha, sige, 30% sa amin. I-release namin ng 7 billion, may 3 billion, kami na bahala. Do you think hindi papayagan yun? Papayagan yun nila Martin at Saldico. Arigluhan yun eh. Pero hindi siya pumayag. Tumahimik siya, tiniis niya. For the sake na nasa loob pa siya ng gabinete ni Marcos Jr. Number 2, sa 19 billion na pinatong nila, dinagdagan pa ng 5 billion, naging 24 billion, dito na siya hindi nakatiis. Sapagkat gaano kataas ang pangbabastos na ito. Ikaw ang department secretary, department head ka dyan, lalagyan ka ng mga proyekto at pondo na hindi ikaw magdedesisyon paano ipatupad, saan gagamitin, saang mga lugar, sapagkat ito ay palulusutin bilang pork barrel. Exactly why the Secretary of the Department of the Public Works and Highways, Ma'am Lorraine, mga kababayan, nagtatanong, bakit may 176 billion kami na nakaparking? Ano ito? Siyempre, ginano na siya, ipus, tahimik. Yun pala, parehong-pareho the way it is now being exposed by Sara Duterte. Thank you, Vice President Sara Duterte, for the courage and integrity that you maintained. You did not let yourself being corrupted. Pwede ka namang mag-ariglo eh. Sige, sa 24 billion, sa amin ang 4 billion, sa inyong 20 billion. Bahala na kami dito. Yan po ang mga kalakaran kung papaano namumudmod ng pera ng taong bayan. Ito, si Martin Romualdez at si Saldico. At siyempre, sino po ang may go signal niyan? The budget Natural. becomes a law and operational with the approval of the President. Do you think hindi siya nakikinabang dito? Come on. Yeah. It will not be true na wala silang pakinabang ng asawa niya. Billion pong pinag-uusapan. Hindi lamang 10 duling na 10 piso. You know, Eric, no, mga kababayan, what I learned when I was, my short stint in government, no, maraming pera ang Pilipinas. Yes. Napakarami, no, so that, lalong-lalo na pag hindi magnanakaw ang president, ang speaker, etc., di ba? Kapag hindi sila nagnanakaw, pwede kang magbigay ng free college education. Yes. Pwede kang mag-golden age of infrastructure sa Pilipinas. Di ba? Marami, no? All of this that we saw under PRRD and also the past presidents, di ba? Nakita naman natin kapag hindi magnanakaw, right? But now we're seeing, no? Also the incompetence Ma'am, kasi. nakalimutan ka. Yeah. Kaya mo magbigay ng 100 million a month para sa gamot at PGH. facilities ng PGH. Para mas That's maraming mga mahihirap ang maservisyohan ng tama. That's true. Tsaka yung PhilHealth PhilHealth, ngayon. hindi mo na nakawin. Dahil may pondo Terrible. na. It's really, really Nakakaiyak terrible. sa galit.
ang gagarapal talaga ng mga I ito. agree No? with that. Wala nang kahihiyan at saka parang harapan, hayagan. Actually, no, Eric, mga kababayan, noon pa naman natin alam yan, mga insertions na yan. Noon pa natin naririnig yan, no? Pero binigyan the Vice President, because of her office, no, she gave it that kind of prominence Yes. and that attention. Agree. And as a result of that, ipinasa niya sa atin. No? In other words, wag mawawala dito ang sense of outrage natin. Kasi pag ito tinanggap natin, ang ibig sabihin, pumapayag kayo. Pumapayag kayo na ninanakawan kayo. At yung mga bata, for instance, sa latest sa Samar, na yung mga classrooms nila madilim, maliit, na yung mud, yung kanilang sahig ay Putikan. putik, no? Pumapayag kayo na ang Pilipino ganun, imbes na what will it look like kapag ang gobyerno ay hindi magnanakaw. Yung mga batang maliliit sa Samar, sa Negros, wherever. Sa Bicol, kasama. Sa Bicol, kasi nga si Saldico, nandyan siya, di ba? Pag hindi nagpapayaman ng mga politiko, at ang binibigay nila ay sa mga, those classrooms will be beautiful, di ba? And the children will have a library, they'll be able to play, no? And this is what we owe our children, our very beautiful country. And we have the money for that. Yes. Kasi hindi naman pera ni Lamartine Romualdez yan. Pera natin yan, no? Although kung gumalaw sila, parang pera nila, pag hindi tayo nagsalita at hindi natin sila sinabihan kung anong nasa isip natin, lalaki talaga ulo ng mga yan. Kita nyo naman ang lalaki ng mga ulo, high na high, di ba? Eh, magpa-drug test tuloy. High na high kasi sinabi mo. Mukhang kasama ito sa dapat ipa-drug test. Ma'am, isa pa sa before ito, ma'am, ang ating gustong sabihin pa mga kababayan. Ganito lang. Napaka-iskandaluso po na maraming may sakit na kababayan natin hindi na makapagpagamot. Dahil kukuhanin ni Marcos ang 90 billion para punduhan po ang mga ayuda there, ayuda here, ayuda everywhere. Dahil wala nang pundo eh. 85% ng budget na release na nung July pa. So wala na siyang pundo. At pag may kalamidad, walang rubber boat, pero may ayuda at may pangbili ng boto at mga loyalty buying sa Davao na hindi naman binaha. No? At hindi nga siya nag-ayuda doon sa KOJC na binaha ng human rights violations and massive attacks, no, on the height of 16 days na inatake ito. Mga kababayan, ito po ang dahilan kung bakit natin ito ibinubunyag, sapagkat may epekto po ito pati sa ating ekonomiya, pati po sa stability ng ating pamahalaan. Tingnan po ninyo ang binabanggit ng isa po sa mga economic observers. Pero ba, pasingit Sige, lang, ma'am. Erica, Ikaw muna. pasingit lang. Kasi as a doctor,